Praise the Lord. Medyo nadagdagan na po yung boses natin. Hallelujah. Tunay na napakaligaya at kahanga-hanga sa kanyang pagmasid na tayong magkakapatid ay sama-samang nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Glory to the living God. Tayo po muna ay pinanyayahan na yumuko at tayo mananalangin at hingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Ama, maraming salamat po sa gabing ito na tunay pinagkaloob mo naman po, Panginoon, sa gabi. Sa gabing ito, o aming Ama, upang kami, o aming Amang Banal, ay makapagsamba sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos, dapat namin alayan ng isang papurit pagsamba na kung saan ikaw ang nalulahati, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala, O aming Ama. At doblehin mo po ako, Panginoon, ang anointing na ipagkaloob mo po sa akin, O aming Amang Banal, at itago mo po ako, Diyos, sa likod na iyong krus. Ikaw lamang po, Panginoon, bibigay sa akin ng mga salita mo, O Diyos. Wala man pong sapat na kaalaman, subalit po aming Ama, ikaw tumawag sa bawat isa po sa amin. Sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. So, ang ating pong pag-aaralan sa gabi ito ay makikita po natin sa episode sa sinulat ni San Pablo. Praise God. Ito po yung sinulat ni San Pablo na kung saan paalala po sa bawat isa po sa ating mga mananampalataya na minsan nagkaroon po tayo ng hinanakit sa bawat isa o tayo man ay nasabihan o nasaktan ng damdamin ng ating mga mahal sa buhay o ng ibang tao. Sino po ba sa atin dito yung nasa elementary pala o nasa paralan pa lang po siya ay nabuli ng kanyang kaklase. At siya napahiya doon sa kanyang mga classmate. At ito'y hanggang sa ngayon ay dala-dala pa niya. Hanggang siya ay naging mananampalataya na at hindi pa rin niya po nalilimutan ang mga bagay na to. At sabi niya, napakasakit talaga ng ginawa ng kaklase ko na yun. At hiniya ko sa napakaraming tao. Hindi ko makalimutan hanggang sa ngayong dala-dala ko pa. So, ang sabi po dito ni San Pablo, ang lahat ng bagay na yon ay wala na. Kayo po ay na kay Kristo na at ang lahat ng ito ay dapat limutin na po natin. Tayo ay binago ng Diyos, namatay na tayo nakalakip ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang episode na sinabi po ni San Pablo, Episode chapter 4, Verse 32, ang sabi niya po rito, Ephesians chapter 4, verse 32. At magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mapagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Inulit niya po ito sa Colosas. Colosas chapter 3, verse 12 to 14. Buksan po rin po natin ang Colosas, chapter 3, verse 12 to 14. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan at kaamuan at magpahinuhod. Chapter 3. To 14. Magtiisan kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang iyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na to ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan.
Ang nakita ko po dito sa verse na to, ito'y pangalawang ulit niya po na sinulat doon sa church ng Efeso at sa iglesia, sa church ng Colossus. No? Ito po ay nai-address niya po doon sa mga mananampalataya na. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay nasa loob po ng iglesia. Yung nasa labas ay talagang alam na po natin kung ano yung pamumuhay nila. Di ba? Praise God. Kaya po dito sa pangangaral ni San Pablo, nakita ko po dito, ang unang nakita ko po dito, magpatawaran kayo sa isa't isa. Di po ba? Sabi niyang ganyan. Magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya ng papatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Nung nakipag-isa po tayo kay Kristo, yung dati po natin kasalanan na ginagawa noon, pinatawad po tayo ng Panginoon. Kung ang Diyos, sabi nga nila, kung ang Diyos nga ay nakapagpapatawad, tayo pa kaya? Isipin po natin, kung ano yung ginawa ng kapwa natin noon, tayo ay nasa kamusmusan pa. Nasabihan ka na ba ng iyong kapwa ng biyo-biyo? Wala kang silbi, wala kang mararating. Madalas po nating marinig nun. At malamang ngayon, hanggang sa ngayon, ay dala-dala, kinimkim po natin yan sa ating mga puso. Totoo po ba yun? Kung saan, sabi natin, balang araw, ipaghihiganti kita, sabi ni Fernando Coutinho. Hindi po. Balang araw, makikita mo ako ay nasa tuktok na ako ng tagumpay. Pumunta ng Amerika, and then pagbalik, talagang doon niya na. Doon na. Asa na yung naglalait sa akin noon. Istorya po ni Amor Powers, no? Nakaka-relate ka, kuya. Pagbalik ko, manda ka. Manda ka. Dahil ako'y matagumpay na sa buhay. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang nilalait mo noon. Sino ang pinagsabihan mo noon ng wala akong mararating, wala akong silbi. Ako'y walang pintang tao. So, ang sabi niya po dito, nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, sana po ay wala na yung mga bagay na yon sa buhay po natin. Amen? Kung minsan, yung mahal pa po natin sa buhay, yung nanay pa po natin, ang nagmaltrato sa atin. Yung nanay po natin, meron po bang naka-experience ng ganun? Nakapagka nagagalit yung nanay natin, dahil hindi pa tayo mga mananampalataya noon, galing ng sugalan, galing ng inuman, galing sa ang mga barkada, pagdating ng bahay, babatukan ka, wala kang silbing. Pagkainan mo nga ako ng pagkain, hindi naman po yan sa pelikula natin nakikita na napapanood. Meron po sa personal po. Di po ba? O yung tatay naman po natin, kundi naman yung pangalawang asawa ng tatay natin, pangalawang asawa ng nanay natin, kakaroon ng sakitan pisikal. At hanggang sa ngayon, hindi pa minsan nabubura sa isipan po natin. Amen? Ang sabi ng ating Panginoon, no? Sa verse 12 ng Colossus, chapter 3, verse 12 ng Colossus, kayo'y hinirang ng Diyos. Itinalaga para sa Kanya, minahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, magpakumbaba, mabait at matiisin. Mangagpaumanhinan kayo at mangagpatawaran. Yung una po doon, nariyan na po sa atin. Nung tayo ay maborn again, nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, naroon na po, nakuha na po natin yung kababaang loob. Nakuha na po natin yung mahabagin, matulungin. Di po ba?
Madaling tumulong sa kapwa, masarap tumulong. Subalit, yung magpatawad ay minsan nakakaligtaan po natin. Kaya sabi niya po rito, magpakumbaba, mabait, matiisin at magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo sa iba. Naalala niyo po ba yung tinuro sa atin ng ating Panginoon doon sa Mateo? Sa Lord, sa pattern of prayer? Ama, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Sabi niya nga nun, sa lahat ng nagkasala sa akin, gaya ng pagpapatawad ng mga nagkasala din sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga sala, sabi niya, gaya ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa akin. Hindi po ba? Tumpak po ba? Kaya sabi po dito ni San Pablo, ina-address niya po ito sa bawat isa po sa atin na ang mga bagay na to, yung mapagpakumbaba tayo ay naangkin na po natin. Kaya po natin magpakumbaba. Di po ba? Yung magpahinuhod tayo, yung maging matiisin tayo, sige, titiisin ko to. Alang-alang sa ating Panginoon. Sige. Maging mahabagin at maging magmamagandang loob ako. Pero minsan, ang nakakaligtaan ng bawat isa po sa atin yung magpatawad sa ating kapwa na nagkasala po sa atin. Di ba ang sabi natin, napakahirap magpatawad. Nung hindi mo naman ginawang kasalanan, ay pinaratangan ka. Amen? Hindi ko kaya siyang patawarin dahil wala naman akong ginawa sa kanya. Pero, bakit ginawa niya to sa akin? Kung halos pakainin ko sa aking kamay, pero yung 5 daliri ko, halos kakainin pa niya. Alam niyo po, ang pagpapatawad ay hindi po binabayaran yan, hindi po ba? Kailangan lang bukas po yung ating puso. Bakit ako ilalapit sa kanya? Siya na nga yung nagkasala. Ako pa yung hihingi sa kanya ng patawad. Sino ba siya? Diyos ba siya? Diyos lang ang dapat kong hingi ng patawaran dahil siya lang ang pinakamataas sa lahat ng ang kanyang pangalan lamang ang siyang naisulat sa silong ng langit. Masukat ikaliligtas ng bawat sa atin. Pero sa ating kapwa, hindi mahirap po lumapit sa isang taong tipong hindi ka bibigyan, hindi ka papansinin. Mahirap po humingi ng kapatawaran, lalo na kung hindi mo naman ginawa. Saludo po ako doon sa isa po nating kapatid na taga-ubikan. No? Ang sabi niya, wala naman akong kasalanan doon. Bakit ginawa niya yun sa akin? Wala nga lang siya po rito. Grabe po yung nangyari sa buhay niya. Habang po siya nagkwikwento sa akin. Eh sabi ko, Kuya, saludo ako sa iyo. Dahil masasabi kong napakataas ng pagkakilala mo sa ating Panginoon. Masasabi kong napakataas ng iyong pananampalataya. Dahil alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon, nagawa mo siyang patawarin. Hindi lang niya, basta't sinabi niyang pinapatawad na kita, hanggang sa kaduluduluhan. Hindi naman lumapit yung tao sa kanya, magsabi na, pwede ba, patawarin mo na lang ako sa yung nagawa ko sa yung kasalanan. Alang-alang sa pamilya ko, wala. Didma din siya, pero siya mismo ang lumapit. Pinapatawad na kita, kapatid, alang-alang sa pamilya mo. Hindi lang sinabi niya yun, hanggang sa kaduluduluhan, na hindi maapektuhan yung kabilang panig. Naririnig ako na
Napaka ganda ng kalooban nitong kapatid na to. Dahil hindi lang sinabi niya, hanggang doon, na maapektuhan, na siya'y makulong na sana yung gumawa sa kanya ng pananakit, pisikal. Pero hanggang doon, inabot pa rin niya, sinamahan niya, cancel ang kaso nito para sa akin. Walang magawa dahil walang complainant eh. Amen? Sabi ko nga, habang binubulay-bulay ko, iniisip ko yung pinto niya, talagang sabi ko, ano pa bratan pangyayari? Sabi ko gano'n. Hindi, bihan ko lang naman siya na huwag siyang magsalita ng mga gano'ng bagay dahil Christian. Praise God, tata. Ganun pa man, sabi ko, kuya, talagang saludo ako sa iyo. Sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Dahil alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon, nagawa mo ang bagay na yun. Amen? Praise God! Hallelujah! Minsan nasasabi po natin na hindi ko kaya siyang patawarin sa ginawa niya sa akin. Napakasakit. Mapatawad mo kaya yung paslangin, ipagpalagay natin yung paslangin na yung dumating na sa pagpapaslang ng buhay, patayin na yung mahal mo sa buhay. Kaya pa ba natin patawarin hanggang sa dulo ng kanyang buhay na hindi man lang maapektuhan, hindi man lang niya panagutan ang kanyang ginawa doon sa hukuman? Minsan po nanonood ako ng telebisyon, nakita ko po yung isang pastor ng Victory. Babanggit po ako ng isang fellowship na doon po sa UPLB, UP Los Baños, nagsusunglit po yung ginagamit sa ministry ang kanyang anak. Pero doon sa mga bagay na yon, nag-iisang kanyang anak pauwi sa kanila, ito'y nirip at pinaslang pa. Ang sabi ng nanay, mapapatawad namin sila, mapapatawad namin siya, pero pananagot niya ang kanyang ginawa doon sa hukuman. Tama po ba yun? Hindi. May punto. Basta patatawarin mo lang ba? Hindi na siya daranas ng kung anumang consequences sa kanyang buhay? Ha? Yung Diyos, pagka nagkasala ka, papaluin ka niya, dadanas ka ng mga consequences sa buhay mo para matuto ka. Diba? Para ma-realize mo na ikaw talagang nagkasala at lumapit ka sa kanya, Lord, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. Gumawa ka rin ng hakbang para ikaw mapatawad ng mga nagingtuan mong kasalanan. Sa taong ginawa mo ng hindi maganda, ikaw mismong lumapit. Huwag mo lang hintayin pa na siya'y lumapit. Minsan po, ang masakit sa bawat buhay po natin, sa isang testimony po ng isang kapatid, lumayo ang kanilang ama. No? Broken family po sila. And then, nagkaroon ng hatred sa bawat isa. No? Siyempre, iniwanan sila ng kanilang tatay. Wala nang maghahanap buhay sa kanila. Hanggang po namatay po yung tatay nila. Nag-usap-usap po silang magkakapatid, patawarin na kayo ng tatay natin. Iyak nang iyak po itong panganay nila dahil sana, sabi niyang ganyan, nung nabubuhay ka pa, pinatawad na kita. Dahil bakit? Wala nang magagawa. Hindi mo na pwedeng sabihin na, tayo pinapatawad na kita. Hindi na niya marinig. Sana. Nung nabubuhay ka pa, pinatawad na kita. Yun sana ang pinakmalaking tsansa na marinig nila. Nagkaroon sila ng reconciliation para mabuo uli ang kanilang pamilya. Pero huli na pong lahat dahil wala ng buhay ang nagkasala sa kanila. Sa ating mga kapatid, kung mayroon man nagkasala sa atin, may nagmaltrato sa atin noong hindi pa tayo mananampalataya, naalala po natin, wala man po siya dito, nasa bansang Pilipinas. Ipanalangin po natin sila. Ipanalangin po natin siya upang
magkaroon pa rin ng batian sa bawat isa. Ano po ba ang epektibong pagpapatawad sa isang tao para ma-release ka sa iyong sarili, para makamove on ka, para makapagpatuloy ka sa iyong pananampalataya? Dahil minsan ito po yung nagiging hadlang para tayo sumulong sa ating pananampalataya. Palagi po natin naiisip itong mga bagay na ito na nakasakit sa buhay po natin. Ano po ba yung tinuturo ng Biblia upang ma-release tayo sa mga ganung pangyayari? Unang-una po, ang sabi niya po rito, wag mong i-deny. Don't deny you've been hard forgiving, isn't denying. Wag mong i-deny na ikaw ay nasaktan sa mga bagay na nakasakit sa iyo, sa mga bagay na narinig mo na hindi maganda sa iyong buhay, sa mga bagay na minsan ay na-physical ka. At ang sabi mo, wala naman yun eh. Hindi naman ako na-hurt doon. Hindi naman ako nasaktan doon. Pero ang totoo, nandito sa deep inside, masakit sa kalooban mo. No? Huwag mong ibaliwala. Kung ikaw ay nasaktan, sabihin mo, Brad, sakit naman ang biro mo. Magkaroon ka agad ng pagpapatawad sa isa't isa. Hindi naman kasi minsan alam natin na tayo pala yung biro po natin ay masakit na sa mga nakakarinig. Diba? Kaya, nangyari na po ba sa buhay po natin? Na minsan ay kinimkim na lang natin. Tayo ay isang tabi na lang. Nag-isang tabi na lang at wala naman yun. Okay lang naman sa akin yun. Hindi naman masakit sa buhay ko yun. Kaya ko yun, mga bagay na yun. Pero ang totoo, hindi ka nakapag-move on. Makita mo na yung kapatid na yun, yung tao na yun. Ay talagang naman, sabi mo, huwag lang magsalubong ang ating landas. Pero pinapatawad na daw niya. Wala naman daw yun. Wala naman sa akin yun, pero wag lang tayo Wag lang tayo magtabi sa upuan. Nangyayari po sa atin yun. Bakit nasabi ko po yun? Nangyayari po sa buhay ko. Nangyayari po na sabi ko, Lord, bakit kaya ganito itong nararamdaman ko? Ang sakit niyo magbiro, minsan pinipersonal. Lord, patawarin mo po. Minsan ay nilapitan ko ng kapatid na ito. Kuya, pagbaguhin po natin ang lifestyle. Dahil minsan may nasasagasaan na. Pero pa naman, sabihin kang kalbo. Ito totoo naman! Diba? Sabihin ka mo lang, bakit totoo naman? Kahit masaktan ka. Kaya, sabihin mo, baliktarin mo lang kaya. Baliktarin mo lang yung sinasabi mo. Praise God. Sabihin natin, tayo talagang nasaktan. Magkakapatid po tayo sa isa't isa. No? Hindi, huwag po tayo magkimkim ng galit sa bawat isa. Dahil ang magkakapatid ay palaging open yan sa isa't isa po sa atin. Glory to God. Hallelujah. Ang pangalawa po dito ay gumawa ka ng desisyon para mapatawad yung iba. Make a decision to forgive others. Puntahan po natin doon sa Luke chapter 17, verse 3 and 5. Luke. Luke 17, verse 3 to 5. Mag-ingat kayo sa iyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw, laban sa iyo ay makapitong magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya. Ito po yung tao na na-realize niya po yung kanyang kasalanan doon sa kanyang kapatid.
Patawarin mo ako, kapatid. Ang sabi po ni, paano po ba sabi nga ganyan, ito po yung isang parabola po na, paano po ba tayo makapagpapatawad ng isang kasalanan? Kung ilang beses siya bumalik sa iyo, ay ganun din yung pagpapatawad mo. No? Huwag mong sabihin na, ay hindi pwede dahil ikaw yung nagkasala sa akin, hindi kita pwedeng patawarin. Nakikita mo naman ma-realize mo naman na talagang totoo siyang nagsisisi sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa iyo. Hindi naman yung peking paghingi niya ng tawad dahil pabalik-balik na siya. Kaya, tawarin mo na ako. Tawarin mo na ako. Kaya sabi nga dito, mga ilang beses siyang, ilang ulit siyang pumunta sa iyo na humingi ng tawad, ay ganun din yung pagpapatawad mo. Di po ba? Dahil totoo yung nagsisi yung tao eh. Totoo yung kanyang paghingi ng kapatawaran para ma-release din siya sa kanyang dinadala. Dahil alam mo naman kung nakasakit ka eh. Dahil alam mo naman kung nagkasala ka, di po ba? Hindi pa alam ng iyong kapwa, pero ang Diyos nakakaalam na sa'yo kung ano yung ginawa mo. Wala pong itatago po tayo sa ating Diyos na buhay. Yung pag-iisip pa lang natin, pinag-isipan po natin siya ng hindi maganda. Alam ng Diyos yun. Kung ikaw ay napupuot sa kapatid na to, at hindi mo siya matanggap-tanggap bilang isang kapatid, alam ng Diyos yun. And then kapag ka na-realize mo, pumunta ka. Kuya, ganito, na pag-iisipan kita ng hindi maganda eh. No? At patawarin mo ko sa mga ganitong naiisip ko. Ang sabi ng Biblia, kung mga ilang busy siyang pumunta sa'yo. Sige kuya, hindi ka pa nagkasala, pinatawad na kita. Pero mo yun, hindi ka pa nagkasala, pinatawad na kita. Ganun po yung pagpapatawad sa bawat isa po sa atin. Huwag po natin patagalin. Baka maging huli na ang lahat. Kapag ka humingi, sige, wala problema sa akin. Sige, ibalik natin yung dati nating relasyon. Kalamat natin. Although na hindi naman may balik talaga yung nabasag na baso, illustration po, na ipagduktong-duktong mo ngayon, may lamat pa rin, pipilitin natin sa tulong ng ating Panginoong Jesus ay may babalik at may babalik yung closeness nating magkaibigan, nating magkapatid, nating magtatay, nating magnanay. Huh? Ganun po yung tinuturo po dito ng Biblia. Na ang pagpapatawad ay hindi kinakailangan pinapatagal. Dahil, paano kung bigla na lang natigup yung tao na humihingi sa'yo ng patawad, kuya? Hindi mo na siya maaaring magawaran ng kapatawaran dahil siya hindi na makakarinig, wala na siya. Huli na ang lahat. Amen po ba? At ang pangatlo po dito, huwag po natin gantihan ng masama ang masama, bagkus gantihan natin ng mabuti. Amen? Don't seek revenge or repay evil for an evil. Let God handle it. Bigay po natin sa Panginoon. Sabi nga ng Lord, akin ang paghihiganti. The battle is not yours, but mine, sabi ng Panginoon. Kung nagawa ka ng hindi maganda noon, huwag mong gantihan siya hayaan mo na siya. Hindi naman mabuting tao yan. Hindi naman friendly siya. Gagantihan pa natin siya ng hindi maganda. Makikita po natin yan sa 1 Peter chapter 3 verse 9. No? Yung wag nating gantihan ng masama ang masama.
hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa Kanya ng paghihiganti. Siya ang ating ipinagpupuri sa Panginoon. James yan, kuya eh. 1 Peter po, chapter 3, verse 9. Basa lang ng basa. Glory to God. Umudalaw yung mata, nakikitang-kita. Unang Pedro, 3:9, ang sabi ng gano'n, na huwag ninyong gantihan ng masama, ang masama o ng alipusta ang pag-aalipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Minsan nangyayari po sa atin hindi pwede. Siya ang unang nagkasala sa akin eh. Siya ang unang nagbato ng hindi magandang salita. Bakit? Gantihan ko siya ayon sa kanyang ginawa. Diba? Sabi nga ng kakwarto ko, kung anong ginagawa ng roommate ko, yun din ang gagawin ko. Eh, yung ginagawa ko, talagang ginagalang ko siya. Hindi ginagalang din niya. Ganda, no? Dahil sabi niya, kung anong ginagawa ng kapwa ko, yun din ang gagawin ko. Napaliktaran ko sa sinasabi ng Biblia. Na kapag ginawa ka ng masama, nagkuntihan mo ng mabuti. Eh, talagang ganun yun. Dahil believer yun, maunawaan mo. Eh, ginagalang ko siya. Hindi ginagalang din niya ako. Dahil yun sabi niya pagka pumasok ako ng kwarto, dahan-dahan. Lalo na ngayon, alas 12 naman kayo uuwi. Eh, hindi pwedeng mabulabog yun. Dahil madaling araw yun magigising. Alas 2 pa, nagigising na kami. Kailan dahan-dahan ka? Kung kinakailangan, huwag ka nang magsindi ng ilaw. Kapag kasi naman nasa labas, tayo natutulog na, ganun din yung ginagawa niya. Praise God. Nakikita ko, kahit ang believer po siya, dahil sa pagpapakita natin ng magandang asal sa kanila, nagiging mabuti, nagiging magandang kinalalabasan. Di ba? Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, don't seek revenge or repay evil for an evil. Let God handle it. Ang sabi niya gano'n. Hayaan mo ng Diyos ang malaw sa inyo. Mapa-unbeliever man siya, mapa-believer. Kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na yon para kayo ay magsama ng maayos. Para magkaroon ng matibay na pundasyon ng iyong pagsasama. Di po ba? Glory to God. Hallelujah. Dahil doon sa hindi mo pagganti ng masama sa Kanya, although na minsan ay nakakarinig ka ng hindi maganda, okay lang. Praise the Lord pa rin. Di ba? Glory to God pa rin. Dahil bakit? Unawain mo siya dahil hindi siya nakakilala sa Panginoon eh. Ikaw ang gagamitin dyan eh. Bilang ilaw, bilang asin. Na para siya ay maakay mo, hindi ka pa nagsasalita. Sasabihin sa'yo, ang bayang pastor din eh. Dinudoktrinahan nga rin yung misis ko eh. Sabi ganun. Hindi ko lang masabi sa kanya eh. Bakit? Hindi ka nang sumama sa amin eh. Pastor na pala yung bayaw mo. Hindi ganun. Nakikita ko po sa kanya na, kaya sabi niya ganun sa akin, pwede bang makapagpa-record dyan sa inyo ng mga praise and worship song? Diba? Kung unbeliever eh, mariringgan mo ba ng ganun? Ang makikita mo sa mga palabas nun, sa television, yung mga rock and roll. Pero nangihingi sa akin ng nangihingi sa akin ng praise and worship song daw sa simbahan nyo. Sabi ko, para makarinig ka ng salita ng Diyos, hindi lang praise and worship. Para kang sumama. Tayo ang gagamitin. Dahil doon sa hindi nating pagganti ng masama sa Kanya. Pero minsan, ang masakit isipin po, dahil minsan nangingibabaw po yung ating laman, yung ating pagkatao. At nandito pa po tayo sa mundong ito. Magagantihan pa rin po natin ang hindi maganda. Di ba ba? Kung ano yung ginawa niya sa akin, tao lang naman daw ako eh.
Oo, tao ka, pero hindi ka ordinaryong tao. Tao ka ng Diyos. Alam mo, yung katotohanan. Alam mo, yung dapat na maibigay sa iyong kapwa, lalo't hindi mananampalataya. Alam mo kung paano mo siya ilig para madala mo sa paanan ng ating Panginoon. So, ang mga bagay na to ay itinuturo po sa bawat isa po sa atin ng Biblia. Naiwaksi na po natin yung mga ugali po natin noon. Yung mga dati po nating pagkatao. Ikalawang Korinto 3:17, ang sabi ng ganon. Kayo'y nakipag-isa kay Kristo. Kayo isa ng bagong nilalang. Ang lahat ay nagsilipas na at ang lahat ay panay bago nang dumating sa buhay mo. Kung tayo nga itunay na mga mananampalataya na, dapat mawala na yung mga bagay sa atin. Yung mga sinabi po dito sa verse 13, yung kinakailangan maging matiisin, mapagpahinuhod, mapagpakumbaba, at higit sa lahat, mapagpatawad sa kapwa. Ang pang-apat po, pray the Lord will release any anger inside you. Ipanalangin po natin. Kung hindi po natin kayang tanggalin mismo yung mga bagay na masakit sa buhay na nangyari sa atin noon, ipanalangin po natin sa Panginoon na ito'y ma-release ang lahat ng galit sa buhay po natin. Pray the Lord will release any anger inside you. Sabi ng ganun. Sa Ephesians chapter 4, verse 26, doon po yung sa verse po natin, doon po yung sa text po natin, chapter 4 ng Ephesians. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo magkasala agad. Iwasan niyo magkasala. Agad din yung pawiin sa kalooban ang galit. Kung magalit man kayo, iwasan niyo magkasala. Pwede rin pala tayong magalit. Hindi naman pwedeng sabihin, praise the Lord, ginawan mo ako ng hindi maganda. Ay, praise the Lord, kapatid. Talagang hindi lang ako born again. Tinamaan ka na. Ginamit pa yung pagiging born again. Di ba? Pwede ka rin pala magalit. Ha? Sino po ba dito hindi nagagalit? Ha? Di ba nasasabi natin lalo na yung noong usok-usok pa po dito yung mga local hire, may ilalagay sa'yo training, ang lades, training sa machine mo. Alam mo naman, talagang mahirap turuan. Naroon din yung pambubulyaw minsan. Hindi po natin mga tao, sabi nga, ibig sabihin, sipain mo na yung training mo. Wala namang yun. Pero si kapatid talagang matiisin din siya. Aywa, tiyagaan ko to. Tao din to. Sinisin niya siya ng kasama niya. Sipain mo na daw para umalis na dyan sa pwesto mo. Pero sabi niya, hindi. Tsatsagaan ko to. Ako rin to, sabi niya. Praise the Lord sa buhay niya. Hallelujah. Kung kayo may magalit, iwasan yung magkasala. Paano ba yun? Nagalit ka na nga eh. Hindi naman siguro itong galit na talagang sasambul. Diba nagagalit minsan tayo sa ating asawa? Nagalit ka, pero siguraduhin mo lang na bago kayo matulog, ay nagkapatawaran na kayo. Diba? Nagagalit ka sa'yo. Ito si Kuya, wala pang asawa. Nagagalit ka sa iyong asawa dahil may kapalpakan na ginawa siya. Pero siguraduhin lamang po natin na bago kayo matulog, honey, pinatawad na kita sa mga nagawa mo. Hindi ka man nakapagluto ngayon, pinatawad na kita. Sa sunod,
Wag ka nang malate. Dahil pagdating ko galing ng trabaho, kailangan ko kumain. Tinatawad na kita. Tulog na kayo. Wag yung kimkimin yung galit na matutulog lang kayo na mayroon kayong hinanakit sa bawat isa. Dahil baka matuluyan kayo matulog. Hindi na kayo makapagpatawad sa isa't isa. Diba? Doon po sa mag-aasawa pa lang, ganun po yung gawin nyo. No? Kung kayo man magkagalit, mayroong tampuhan, no? Siyempre, ordinary po yan sa mag-asawa, mayroong tampuhan. No? Hindi nagbabatian. Sa tuwing kayo matulog, manalangin muna kayo. Hindi pa rin nagbabatian. Nakapanalangin na, hindi pa rin. Masama pa rin ang loob. Huwag muna kayo matulog. Kailangan magpatawaran talaga kayo ng gusto bago kayo matulog. No? Amen po ba? Kuha po natin yung mensahe patungkol sa pagpapatawad. At ang panglima po, ang panghuli po natin, ipanalangin po natin yung mga nakasakit sa atin. No? Yun. Kadulong-duluhan. Ipanalangin po yung mga nakasakit. Diba? Walang pag-ibig doon. Hindi ko lahat kayo makikita ang pag-ibig doon, kundi talagang war at mangyayari po. O dahil ano? Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig. Pero ito po yung ating bansang kinagagalawan na masasabi po natin, hindi po natin makikita yung pag-ibig sa kanila. No? Makikita po natin na ang gusto nila ay sila lang. Praise the Lord. Pero bakit? Nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa pagpapatawad, nakukuha po natin silang kakitunguhan. At ang good news po doon, marami na pong na-convert sa kanila bilang born-again Christian na mga Muslim. Praise God. Ha? Doon po, nakukuha yung kahit anong ibato sa'yo, patay ka na sa sarili mo, wala ka na sa sarili mo, hindi na nag-ooperate yung laman mo. Hindi mo makuha ang batuhin din nang hindi maganda. Yung nanlalait sa'yo, yung nagsabi sa'yo, wala kang silbi, yung wala kang kwenta, wala kang mararating. Hindi mo gagawang batuhin na hindi maganda rin yung sasabi ng gano'n. Dahil napagpatawad, umiral na sa'yo pagpapatawad sa kanya. Ang sabi po ng Mateo 5:44, saan po natin? Pare-parehas lang po yun. Sabing ganun, panalangin po natin.
ating mga kaaway. But I say to you, love your enemies and pray for those who forsake you. Yung mga umuusig sa atin, panalangin po natin sila. Para sila ay madala po natin sa panan ng ating Panginoon. Yun po ang pinaka-epektibo na nakita ko po dito sa sinulat ni San Pablo sa Episo at inulit niya po sa Colosas. Pinaka-epektibo sa bawat mananampalataya, sa bawat buhay po natin. Na sinabi ng Biblia na kinakailangan magtaglay kayo ng mga ganitong katangian upang makapatuloy kayo, upang makamove on kayo, upang makapatuloy kayo sa iyong pananampalataya. Dahil kung kim mo ang lahat ng ito, sigurado po, tatabang ka sa iyong pananampalataya, mga kapatid. Praise the Lord, at ito po yung salita ng Diyos na ipinagkaloob po sa bawat buhay po natin. At dalangin ko po na ito'y magtimo sa ating mga puso. Kung tayo man ay maghiwa, tayo ay walay sa gabing ito, at tayo uuwi sa ating mga bilya, narito po yung salita ng Diyos na inihain sa ating kalagitnaan. Praise the Lord. Glory to God. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Bong. Gusto ko pong dagdagan ng 5 to 10 minutes. Ephesians 4:32 ang ating text. For the perfecting of sin, ang magmamagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mapagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Magmagandang loob, kind to one another. Be gentle, sabi ng Lord, and forgive one another, gaya ng ginawa ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, the example is our Lord Jesus Christ. We are not imitating our brothers. We are imitating Christ. What Christ has done, ito po yung sinasabi ng Panginoon, siya po yung gayahin natin kasi walang limit ang ginawa niya. Amen? Ang conditional yung ginawa ng Panginoon. Amen? Kung minsan sa buhay natin, gaano man kabait ang isang tao, gaano kang kabait, wala namang kakontento ng tao diba? At magsasawa ka kung minsan. Pero yung ginawa ng Panginoon, basta ginawa niya yan, alang-alang lang sa pag-ibig sa atin, ginawa niya. Amen? Nasa atin na yon. Basta pinatawad tayo, nasa atin yon kung babalik ka sa Kanya o hindi. Basta sa Kanya, pinatawad tayo. Pero ang katubusan noon, yung pagpapatupad noon, pag ikaw ay nanumbalik sa Kanya. Amen? Ganon din mang nais ng Lord sa buhay natin. Nagpatawad tayo ay nagkaroon ng kapayapaan, absolto tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Pero yung pinatawad natin, nasa Kanya yon kung siya ay lalapit sa atin o hindi. Pag siya ay lumapit, mga kapatid, then matatagpuan niya ang tunay na kapatawaran. Amen? Hanggat hindi niya yung ginawa, pananagutan niya yon. Pero sa atin, ginawa natin. Tingnan niyo po yung senaryo na ginawa ng Panginoon nung nasa krus siya. Amen? Isipin niyo po, mga kapatid, kung nung siya ay nasa krus, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Likewise, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Nagpatawad tayo dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Marahil ay naglilingkod ka sa Panginoon, magawa ka ng kabutihan, sumusunod ka sa Diyos, pero marami silang sinasabing labag sa'yo. Leave it to God. Lord, you have to intercede. Kagaya ng ginawa ng Panginoon, nag-intercede siya. Father, forgive them, for they know not what they are doing. Hindi nila alam kanilang ginagawa, Father, patawarin niyo po sila. Siya po ay nag-i-intercede. Pumapagit na siya sa panalangin para sa kanila. Amen? At ito yung nais ng Lord sa buhay natin. We have to intercede for one another, mga kapatid. Amen? Tayo po ay magpatawad. So, ang pagkahalimbawa ng Diyos sa buhay natin ay sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na tayo ay pinatawad niya ng lubusan, pinatawad niya
nakaraan natin, yung kasalukuyan, pati yung hinaharap na kasalanan. Pinatawad niya lahat ng kasalanan natin, mga kapatid. Wala po siyang tinira. Amen? Kaya kung mayroon kang nire-reserve na kasalanan, lapit ka lang sa Panginoon, matatagpuan mo ang tunay na kaganapan ng pagpatawad ng Panginoon. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Magpatawad. Regardless of anything, basta nagpatawad ka, ang nais ng Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sa harapan niya, sa mata niya, malinis ka sa Kanya. Otherwise, sabi ng Psalm 66 verse 18, kung mayroon kang inaalagaan kasalanan sa iyong puso, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Amen? Ito po yung nais ng Lord, tagubilan ng Lord yan, kaya nga hinalimbawa niya ang kanyang bugtong anak, siya mismo yon na nagkatawang tao, upang ihalimbawa niya ang tunay na pagpatawad, na kahit may tao mga gumagawa ng mali sa iyo, nag-i-intercede ka pa rin. Ipinapanalangin mo siya sa Diyos Ama na siya po ay manumbalik sa Diyos. Amen? Sabi ng Matthew 6 verses 14 and 15, ipinakita ng Diyos sa mga taong nagpapatawad at hindi nagpapatawad. Amen? Yung mga nagpapatawad ay pinatawad ng Diyos Ama. Pero yung hindi nagpapatawad, hindi kailanman ay hindi patatawarin ng Diyos. Amen? For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But yun, but kung hindi, sabi ng Lord, if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Hindi ka patatawarin ng Panginoon Diyos. Amen? So nais ng Panginoon na tayo po'y magpatawad, alinsunod sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, tayo po'y pinatawad. Amen? Kahit nung tayo po'y makakasalanan pa, pinatawad na tayo ng Panginoon. Mga kapatid, ganito po yun eh. Kung bakit ginawa ng mga tao sa Panginoong Hesus yun, dahil sila po ay bulag sa biyayang ipinapamukha ng Panginoon. Law cannot save them from their sin. Law, the Old Testament cannot save you from your sin. Amen? The law, the the Old Testament will only show you your sin. Amen? Will only bring you to wake up your mind to that sin. Amen? Ito yung sin. Ipinapakita lang ng batas yan sa buhay natin. But the grace of God can bring you into forgiveness. Amen? And will also empower you to overcome the sin. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid, nung tayo po Kristiyano, tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas sa Diyos ang buhay natin. Pag alam po natin mali, hindi natin ginagawa. Yung sabihin, na-overcome natin. Ito po yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen? The grace of God can overcome sin. Amen? But the law can only show you your sin. It has no power to forgive you. But the grace of God has the power, and you have also empowered by God to overcome sin. Amen? Ito po yung nangyayari sa buhay natin. Kaya ipinakita ng Panginoon sa buhay natin, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Amen? Nais ng Panginoon na pag tayo nag-i-intercede, for sure, hihipuin siya. Yung pinatawad natin, hihipuin siya. Why? Kasi nakita niya na tayo ay nagpatawad. Amen? Kung minsan nahihiya siya dahil, malalo na siya nakagawa ng kasalanan sa atin, nahihiya sa atin. Pero pag ipinapakita natin, pinatawad natin siya, siya po ay makukonvict, mga kapatid. Mabubuksan siya sa katotohanan, lalapit siya. Pag nagmaktul siya, sabi ng Panginoon, hindi patatawarin ng Panginoon. Pero pag siya ay nanumbalik, patatawarin siya ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po, mayroon pong parable dyan sa Biblia na kung saan ay simple lang po yung senaryo, pero dito ipinakita ng Panginoon kung ano yung sinasabi ko. Sabi doon sa Matthew 18 verses 21 to 35, this is a parable of yung isang tao na nakautang siya, hindi siya nakabayad, pero humingi siya ng tawad, talagang mataimtim siyang humingi ng tawad sa kanyang master. Amen? Pinatawad siya. Pero nung lumabas siya, pagkatapos pinatawad, kagaya natin mga kapatid, marahil pinatawad tayo ng Panginoon ngayon dahil mataimtim tayo humingi ng tawad sa Kanya, and then paglabas na natin, nakita natin yung nakautang sa atin o nakagawa ng kasalanan sa atin, ayaw natin siyang patawarin. Amen? Kahit siya po ay humingi ng tawad sa atin, ayaw pa rin patawarin. Sabi ng Panginoon, damputin yan, ikulong hanggang siya ay makabayad. Amen? Basahin po natin para maunawa natin. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my father or my brother sin against me, and I will forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Meaning to say, no end. Amen?
Patawarin mo siya ng patawarin, yun po yung responsibility natin ng patawad, mga kapatid. Amen? Judgment will be done by God, but the forgiveness should come from us, mga kapatid. Amen? So therefore, is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servant. Ito na po yung scenario, mga kapatid. And then, when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talent. Meron po nakautang sa kanya ng 10,000, sabihin natin 10,000 pesos na lang. Amen? But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold. Ito na po yun. And his wife and children. Ito po yung patong sa kanya dahil hindi siya makabayad. Amen? Pero all that he had, the payment to be made. The servant therefore fell down. Ito po, siya po yung nag-kneel down. Humingi siya. Talagang mataimtim siyang humingi ng tawad. And worship him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Amen? Babayaran ko rin sila. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. Kuminsan, mga kapatid, di ba? Kuminsan mabigat po yung napakalaki po ng ginawa ng isang tao sa atin. But then, dahil nakita natin yung puso niya, talagang supra siya nagpapakumbaba sa atin. So, namumove tayo, mga kapatid. Baka parang hinihipo yung puso natin na talagang maaawa tayo sa kanya. Darating po yung patatawarin natin siya at that moment. Amen? Ito po yung nangyari doon sa servant na yon. Amen? But the same servant went out. Ito po yung pinatawad na servant, mga kapatid. And found one of his fellow servants which owed him 100 pence. Amen? Ito naman yon. 10,000 pesos ang utang niya. Hindi siya makabayad, pero siya po ay humingi ng tawad para hindi na siya parusaan, pinatawad siya. Paglabas naman niya, mayroon pong 100 peso na nakautang sa kanya, na-meet niya. Ito na yung sinasabi niya. And he laid hand on him and took him by the throat. Sinakal niya, amen? Saying, pay me that thou owed. Dinediman niya na, payaran mo rin ako ngayon. Sabi niya, amen? And his fellow servant fell down at his feet. Ganon din po yung nangyari sa kanya. Ganon din po rin yung nakautang sa kanya. So, ay umupo rin. Amen? Humingi ng tawad. At humingi po siya na siya ay patawarin. Pero ito po yung sinabi niya. And besought him saying, have patience with me and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison. Pero mo, ikinulong pa siya. Amen? Dahil hindi siya makabayad. So when his fellow servants saw what was done, that were very sorry, and came and told unto their Lord that all was done. Ito po yung nangyari sa 32 to 35. Amen? Sige po. Yeah. And then his Lord, after that he had called him and said unto him, O thou wicked servant, I forgive thee all that debt, because thou that desired me. Should not thou also have had compassion of thy fellow servant, even as I had pity on thee? Grabe po yung King James, ano po? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. Yan po. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother their sins or their trespasses. Amen? Ito rin po yung gagawin ng Diyos Ama sa atin. Hindi rin tayo patatawarin dahil hindi tayo marunong magpatawad. Amen? Nakikita niyo, mga kapatid, sila po ay lumala. Gaano man yung karami, sabi ng Isaiah 1:18, gaano man karami yung kasalanan, gaano man karami yung puso, gagawin kong busilak sa kaputihan. Amen? Kung ikaw ay humihingi, matemtim na humihingi sa Diyos ng tawad, yung talagang pure heart ka, totoo yung puso mong humihingi sa Kanya, patatawarin ka ng Diyos. Amen? Walang limit yun, mga kapatid. Patatawarin ka ng Diyos. Amen? Kaya, huwag po nating sayangin ang panahon kung sino po yung mga taong marahil nakagawa sa atin. Ito yung nakagawa, mga kapatid, hindi lang tayo yung nakagawa, kundi sila po yung nakagawa ng mali sa atin. Sabi ng Diyos, patawarin natin sila. Nagawa natin yung part natin. Hayaan nyo ang part ng Diyos ang gumalaw sa buhay nila. Amen. Tayo, may kapayapaan tayo, pinatawad tayo sa harapan ng Panginoon,
Alam niya ang katayuan natin, mga kapatid, malinis ang puso natin. Amen? Sapagkat nagpatawad tayo. Pero yung tao na yon, dahil sa pagpapatawad natin, marahil ay mabubuksan natin siya sa katotohanan, siya po ay magpapakumbaba, hihingin ng tawad din sa atin. Mga kapatid, makikita po natin, ang tunay na pagpapatawad ay tayo po ay lumalapit. Amen? Hindi lamang yung nakagawa ko ng mali kay Kuya Rex, binigyan ko ng panyo, okay na. Hindi po ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Tayo lumalapit at humihingi ng tawad. Ito po yung genuine repentance. Amen? Hindi po yung binigyan mo lang siya ng marahil, niregalo mo ng isang chocolate, ay okay na. Hindi po ganoon, mga kapatid. Amen? Tayo po ay nagsasabi. Bakit, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon ito? Upang sa ganoon, ma-establish po yung kababaan ng loob natin, mga kapatid. Maging marunong tayo magpakumbaba. Amen? Dahil dito sinusukat ng Panginoon yung heart natin. Amen? Magpapakumbaba tayo. Amen? Come, sabi ng Lord. Come. Walang pinatawad si Lord na hindi po tayo lumapit. Ang genuine, mga kapatid. Sa Kanya, pinatawad tayo. Pero ang totoong kaganapan ng pagpatawad ng Panginoon, kung tayo mismo na nagkasala sa Kanya, ay lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Sa Kanya, pinatawad tayo, no doubt. Sa atin, pinatawad natin yung mga taong nagkasala sa atin. Pero ang tunay na pagpapatawad ng Diyos sa taong nagkasala sa atin, pag siya ay lumapit sa atin. Amen? Likewise, ang Diyos nagpatawad sa atin, pero ang kaganapan ng pagpatawad doon sa tao mga pinatawad niya, kung sila ay manunumbalik sa Kanya. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Kaya sabi ng Matthew 11 verses 28 to 30, come, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle of contrite heart. For my yoke is easy and my burden is light. For my burden is light. Kung nabibigatan kayo, mga kapatid, mahirap kayo magpatawad. Tumayo tayo, mga kapatid, lahat. Sa gabing ito ay tayo po'y magpapatawad. Alinsunod sa sinasabi ng Panginoon sa pagkat. Ang sabi ng Lord sa Matthew 6:14 and 15, ang taong nagpapatawad ay pinapatawad ng Diyos Ama. Pero ang taong hindi nagpapatawad ay hindi kailanman ay hindi patatawarin ng Diyos Ama. Amen? Kaya sabi ng Lord sa Matthew 11:28 to 30, come. Hanggat hindi tayo lumalapit sa Diyos, walang kaganapan ng pagpapatawad. Hindi mo mararanasan ang kaganapan ng pagpapatawad ng Diyos hanggat hindi ka lumalapit, nanunumbalik sa Kanya. Nais ng Panginoon na maranasan mo ang panunumbalik mo sa Kanya upang sa ganon magkaroon ng kaganapan dahil ikaw mismo ang makakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Amen? Doon mo lamang malalaman na ikaw ay pinatawad ng Diyos kung ikaw ay lumapit sa Kanya, nagpakumbaba, Lord, forgive me. Patawarin niyo ko, Panginoon, sapagkat nagkasala ako. Nagkulang ako, nagkamali ako. Hindi lamang yung kasalanan, pati yung pagkukulang mo, yung mga bagay, sabi ng James 4:17. Ang kasalanan ay nangyayari din kung alam mong tama, ngunit hindi mo ginagawa. Alam mong may gawain, alam mong ito yung pagtitip na nais ng Lord at hindi mo ginagawa ito, nagkakasala ka sa Diyos. Kaya nga hinihingi natin sa Diyos, hindi lamang sa kasalanan ginawa natin, obviously, but even those sin na pagkukulang natin, pagkakamali natin. Ito yung mga bagay na nais ng Panginoon na ilapit natin sa Kanya. Tayo ngayon sa gabing ito ay lalapit sa Kanya. Tayo ba'y handa na lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Kanya? Ang lahat po ng handa na ay magtaas ng kamay. Lord, nakikita mo ang pagtaas ng bawat isa, Panginoon. Sumusunod kami sa iyong salita. Kung paano mo ginawa, Panginoon, ang mamatay sa krus upang sabihin sa amin, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Panginoon, narito rin kami. Humingi rin kami ng tawad, Panginoon. Marami kami nagawang mali. Marami kaming pagkukulang. Marami kaming kapalpakan. Marami kaming kasalanan.
Kung minsan nabibigatan kami, Panginoon, Lord, kami lumalapit sa iyo. Sapagkat, Lord, ito po yung nais mo sa buhay namin na kami, Panginoon, ay lumapit sa iyo upang maranasan namin ang iyong pagpapatawad sa amin. Lord, many times in our life, na nagkasala kami, lumapit kami sa iyo, naranasan namin yun, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, minsan pa kami po'y lumalapit. Isipin niyo, mga kapatid, kung yung mga bagay na yon na nagawa ng mga tao sa inyo, marahil na prusta kayo, marahil ay binantahan kayo, marahil ay inakusahan kayo ng mga bagay-bagay na hindi naman ginawa. This is not You believe in yourself, you believe there's someone who walks through life with you. You'll never be alone. Just learn to reach out, open your heart, lift up your hands to God, and He'll show you the way. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out, open your heart, lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. When you feel the world is tumbling down on you, you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you
see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Yes, oh God, hallelujah. Amen, oh God, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Yes, oh Lord, King. Amen.
yoke I will give is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you are tired of carrying a heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Amen. Amen. Tunay nga po na sa Panginoon lang ang kapahingan. Dako na po tayo sa